Go, paano po maging usapan dito? May ruling na nga ang Supreme Court na ibalik itong 1.8 trillion. Paano ito ibabalik? Simple lang. Saan magagaling yung pera, yung 1.8? Dahil alam mo, itong kabahagi ng mga tao na kailangan nga sa ayuda, sa pagpapagamot, yan ang kung tawagin, sabi ng Supreme Court, it should be automatically released. Ibig sabihin, hindi dadaan sa Congress. Aha. Kaya itong isinasubmit nila sa Congress, overstated. So, ang pagkukunan doon din, kasi nakikita mo bakit overstated. Yung mga dapat gawin, yung pera na dapat bigay sa local, ang ginagawa ng national, sila ang nagamit. Okay. So, ang gagawin lang, yun lang. Simula sa isang bulsa ng national, edi ililipat mo lang sa bulsa ng lokal. LGU. Para mas mabilis ang pagpapaganap. Dahil yung mga taga-barangay, yung mga taga-lalawigan, lungsod at bayan, mas malapit kami sa tao eh. Correct. I understand Kaya that. yung mga I understand tao, that, Gob. halimbawa, Apo. sa iyo natawag. Bakit? Malapit ka sa tao eh. Correct. Oh. Mas ganun kilala din. niyo po, mas Yung mga kapag niyo po tao- yung mga constituent versus ito mga taga-national government, hindi naman nila alam national kung ano nangyari government, sa mga probinsya, sa mga baryo, sa mga syudad. Wala silang alam. Pero bakit why are they making decision for those people, for those LGUs, when in fact, wala silang kaalam-alam tungkol dyan. So, sir, isang Yan ang local autonomy. Correct. Kaya umunlad yung ibang bansa na nagpapaganap niyan. Tinan mo yung lahat ng maunlad na bansa. Maliwanag sa kanila na mayroong mga paglilingkod sa bayan na mas magaling ang lokal kaysa sa national. Ang national, magaling ang mga yan sa mga foreign affairs, dito sa mga armed forces, dito sa mga embassy. Magagaling ang mga yan. Pag ang pinag-uusapan na, pamimigay ng ayuda, pagpapaaral sa mga bata, local government, at yung mga hanap buhay para ang kaunlaran at yung hanap buhay ay naruroon sa barangay. yes, I agree po. Kailangan yan, local yan. Lalo po sa pagbibigay po ng Yan ang batas. tulong pagkalusugan. Okay, mahalaga po yung edukasyon. Kaya, ngayon, naniniwala ka naman sa akin at alam ng lahat na ikaw ay naniniwala na sa panahong ito halimbawa, hindi ba dapat kalusugan ng unahin? Correct. Bigyan ng ayuda? First and foremost. Kulang. Sa ngayon, mahigit ng 500 milyon ang naibibigay pondo ng probinsya. Alam ng local government ang tamang paggamit ng bayan dahil katabi nila eh. Araw-araw ginigising ka. Correct. Dahil hindi kailangan dalhin sa ospital. Kailangan walang makain. Okay. Walang hanap buhay. Walang pambayad ng tuition. Okay. Hindi ba yan ang tinatawag mo lagi? Yes, sir. Meron tulay doon na sa isang barangay na hindi madaanan. Hindi magawa-gawa dahil kulang sa budget. Oo. Samantalang ang ginagawa ng local government, nakikita mo naman eh. Ang nangyari kasi, Gob, pag halimbawa kinulang ng budget yung mga taga-LGU, nagmamakaawa sa mga taga-Congress, magmamakaawa sa mga taga-national government, kung sino-sino mga politicians or maging sa mga national government officials, magmamakaawa yung mga taga-LGU. Ngayon, kung malakas ang connection, kung ma-impluensya, pagbibigyan, kung hindi, sorry na lang. So, ganun po nangyari. With this ngayon, itong Mandanas ruling, hindi na po nyo kailangan pa magmakaawa sa kanila. Tama? Tama, dahil ito ay nasa konstitusyon na, nasa saligang batas. Correct. I agree. So, ngayon kasi, sir, dumadaan sa appropriation, sa Congress? Hindi na dapat dumaan sa Congress. Exempted ito. Maliwanag sa konstitusyon, ipinaliwanag po uli ng Supreme Court, maliwanag sa Local Government Code. Kaso nga, hindi pinagaganap. Kasi pag dumiretso na sa inyo, talagang total autonomy nito. Kaso, ang gusto ng national government, kailangan dumaan muna sa kanila at ipadaan muna sa Congress. Gusto silang may control, silang may power. Para naman meron din silang konting cut siguro din. Mabawasan. Yun yung budget at may chop-chop at ma-distribute. Sa iba pang... Pero iyaan ay hindi lamang labag sa batas, kundi talagang yan ang nagpapahina, isa sa mga nagpapahina ng ating makatao at talagang makabayang paglilingkod.